Kung natatandaan niyo po etong mga vloggers na ito na nakulong dahil sa kanilang fake kidnapping prank, ito yon, nako. Mga vloggers ng Tukumi Vlog arestado ng Philippine National Police nang dahil sa pagkakasangkot sa fake kidnapping prank na content nito sa kanilang vlog. Alright. So, maganda na nangyari yung ganito dahil kung hindi, ay posibleng gayahin ng ibang vloggers o yung mga sumusubok sa pagbablog. Hindi po talaga maganda to. Dumating kayo sa punto na nakakapirwisyo na kayo. Dahil yung ganitong klaseng prank, naku, ang daming involved na tao dito. At talagang meron dyan na mapipirwisyo, meron dyan na kakabahan, 'di ba? At apektado talaga yung ibang tao dito in a very negative way. So yon, nakakatuwa at agad-agad namang kinasuhan at inaresto. Ito ay malaking lesson talaga sa mga vloggers. Kalimitan yung mga nagpa-prank dito sa atin, ang kanilang estilo ng prank ay parang ang OOA na. 'Di ba? Meron tayong naalala na isang nag-prank din ako no, siya ay natumba, nawala ng malay, or nangingisay sa isang mall, kung naalala nyo yon. So nahuli rin. Merong mga prank na kuno ay nag-attempt na mang-hold up naman sa isang gasoline station. So yung klase ng prank na yon, talaga po bang hindi nyo naiisip yung possible consequence ng mga ganyang action? 'Di ba? Natural, yung mga makakakitang tao sa paligid ay magwo-worry at talagang maaalarma. Alright, sabi ng isang netizen, buti pa itong mga vlogger ng Tukumi kinasuhan at inaresto agad-agad dahil sa peking kidnapping prank. Peke. Pero ang mga blogger at vlogger na nagpapakalat ng peking balita para siraan ang mga Aquino at si Atty. Leni Robredo at ang mga kaalyado sa politika, kailan kaya sila mahuhuli? O di ba may point? Dahil, Diyos ko po naman, kung mayroong mga ganitong klaseng vlogger na gumagawa ng prank, abay napakarami pong vlogger na nagpapakalat naman ng mga peking balita, fake news, mga disinformation at paninira sa ibang tao. Hindi ba dapat mauna rin at mabigyan din ng leksyon yung mga yan? Tama, no?